Hi, I'm Brother Sunny Hagos, former pastor, now presenter. Welcome to our channel. Correct me if I'm wrong. Para maintindihan natin ang transubstantiation o itong Eucharist, meron tayong dalawang bagay na dapat nating maintindihan. Ito po yung salitang accidents at ito po yung salitang essence. Now, ano po bang ibig sabihin ng accidents? Hindi po accident ha, accidents. Ang accidents, ito po yung nakikita ng mata doon sa mga elemento. Halimbawa, ang bread, ito po ay kulay puti. Ito po ay hoagie circle. Baka ang timbang nito, 1 gramo lang o kulang pa. Gawa po ito sa trigo o first class na flour. Tapos, kahit anong ma-observe po natin doon sa mga elemento, ang tawag po dyan ay accidents. Ibig po sabihin ng accidents, ito po yung parte ng mga elemento na nakikita ng mata. Pwede mo gamitan ng 5 senses. Pero, ganun din po yun sa wine. Yung observable parts niya, accidents ang tawag. Pero, ano naman po itong tinatawag na essence? Ang essence po, ito po yung parte ng mga elemento na hindi nakikita. Ibig sabihin, kahit gusto mong makita, hindi mo makikita. Kahit nga ng microscope, hindi niya kayang makita ito. Now, ito pong tinatawag na essence o substance ng mga elemento, ito po yung nagiging katawan ng Panginoon, hindi po yung accidents. So, marahil nahihirapan po kayong maintindihan ang mga salitang accident o substance. Pero, para matulungan ko po kayo maintindihan ang mga salitang ito, isipin nyo po yung lolo nyo o lola nyo na namatay. Kung ayaw nyo isipin yung lolo nyo, isipin nyo na lang sarili nyo. Alam nyo, ang tao, meron siyang essence o meron siyang accidents at substance. Ang katawan po natin ay yun ang accidents. Nakapaloob po sa katawan natin ay kaluluwa. Ang kaluluwa natin at ang katawan ay hindi mo pwedeng paghiwalayin. Pero pag namatay na, pwedeng maghiwalay. Kaya magkaiba ang katawan at magkaiba ang kaluluwa. Pero doon po sa Eucharistia o sa transubstantiation, ang nagiging katawan po doon ng Panginoon o ang nagiging katawan at dugo ng Panginoon doon ay hindi po yung accidents. Yun nga pong substance. Substance po ng mga elemento. Kaya po yung bread and wine na sinasabi po natin diyan sa Eucharistia, ay itsurang pan pa rin yan itsurang wine pa rin yan. Kasi hindi naman po naging katawan ni Kristo, ng Panginoon, yung form o yung accidents. Yung kwan lang, yung kanyang substance at essence. Sana maliwanag po yun sa inyo. Wala po akong ibang naiisip na example maliban sa katawan at kaluluwa para maipaliwanag ko sa inyong essence at accidents. Basta, ang dapat po ninyong maintindihan, nasa transubstantiation, ibig sabihin nagbabago. Nagbabago ang substance. Hindi po yung form, So, form and substance ay magkaiba. Now, ito pong transubstantiation, ito po isang milagro. Isa po itong wonders, kung gusto nyong tawaging wonder ito. Isa po itong milagro na sino po ang gumagawa ng milagrong ito ay si Jesus. Si Lord Jesus, ang Diyos. Sa panahon ni Lord Jesus, ay siya lang ang nakagagawa ng ang tubig ay pwede niya gawing alak. Sa panahon niya, ang 5 tinapay ay paparamihin niya para pakainin niya yung 5,000. Kuminsan, siya lang ang nakakagawa ng ang patay ay buhayin niya. Alam niyo po, dito po sa Eucharistia, ang nakakapag-transform ng essence as substance na maging katawan ito ng Panginoon ay hindi po yung pare. Ang Panginoon ang gumagawa ng pagta-transform ito sa pamamagitan ng prayer na ginagawa ng pare o tinatawag na consecration. Ito po ay prayer, ginagamit ang mga salita ng Panginoon. Tapos, ginagamit ang prayer sa Holy Spirit na siya ang magta-transform o magta-transubstantiate
ng substance ng elemento. Kaya milagro po itong nangyayari sa Holy Mass na the conversion, the transformation or transubstantiation of the substance of the element to become the body and blood of our Lord Jesus Christ. Sana maging maliwanag po yon sa inyo. Si Lord Jesus ba ay nagturo po ba siya ng turong ito? Ang sagot po diyan ay oo, yes. Kung gusto niyo po tingnan ang mga talata sa Biblia kung saan ang Panginoong Hesukristo ay nagturo siya ng transubstantiation, ay pwede niyo po tingnan ang Matthew chapter 26 verses 26 din, papuntang 28. Pwede niyo tingnan yung Mark chapter 14 verse 22 hanggang 24. Ganun po yung Luke chapter 22 verse 19 papuntang 20. At si San Pablo ang unang nagsulat ng mga sulat sa Bagong Tipan. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 at 26. Ito pong mga biblical writers na aking nabanggit ay kinukot nila si Kristo at isinusulat nila yung mga sinabi ni Kristo doon sa banal o sa huling hapunan. Tapos na si Lord Jesus mismo ang unang gumawa o unang nag-practice nito na tinatawag nating transubstantiation. Now, let's go to one of the texts na sa Matthew chapter 26 verse 26. Ganito po ang nakalagay. While they were eating, Jesus took the bread, and when he had given thanks, he broke the bread and distributed it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Ganun po yung ginawa niya rin doon sa wine. Sinabi niya na, "Drink from it. This is my blood." Ganun po yung proseso. Kung makikita niyo po, ang mga salita pong ginamit ng Panginoong Hesukristo dito, "This is my body and this is my blood." Kung mapapansin niyo po, yun po ay isang banal na hapunan. Huling hapunan nga po ang tawag diyan ng Panginoong Hesus. At doon po sa hapunan na yun, merong bread sa lamisa. Meron ding wine. At kinuha ng Diyos yung bread sa lamisa. Iya po, gina-break niya yung bread, tapos sinabi niya, parang sabihin mo, parang itinataas na yung bread, pinapakita niya sa mga disciples niya. Sabi niya, "You take, this is my body." Pero naging flesh ba talaga yung bread na yon? Ay wala pong ganong exegesis ang ating Biblia na naging actual talagang flesh. Nanatiling bread. Pero yung bread po na yun, ay yun po yung naging katawan din at the same time ni Kristo. At yun nga po yung ipinapanawanag ko sa kanina, na accidents and substance. So, wag po kayong bibitiw para itutuloy po natin ito sa ating mga susunod na episode.